Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Tim. At minsan na po akong nagawi sa inyong channel. Ngayon ay gusto ko namang ako na mismo ang magpadala ng kwento na aking naranasan. Tubong Negros Occidental po ako. At malapit sa Mount Canlaon ang bahay namin. Sa lugar namin, tahimik po talaga at masyadong layo-layo ang mga bahay. Gawa ng namamagitan ang malawakang taniman ng palay, maisan, sagingan, kamote, kamuting kahoy, tubo, at iba pa. Ang iba pang bahagi ng lupain ay hinayaan na lamang maging gubat sa kakahuyan. May mga patag din naman na nagkakapalan ang mga ligaw na damo. Taong 1970s. Panahon na usong-uso at kalat na kalat ang usapin tungkol sa mga napapagawing aswang sa lugar namin. Hindi maipagkakailang nawindang ang lahat. Sa mga panahon yun kasi, magugulat na lamang kaming nagsasaka dahil pagdating sa bukirin ay may nakabulagtang mga hayop na wala ng buhay. Kadalasan ay kambing, baka o kalabaw. Nang sunod-sunod na ang pangyayaring patayan na halos kada umaga na lamang, alas 4 pa lamang ng hapon ay umuwi na kami sa takot na maabutan ng kung sino o ng kung anumang halimaw na pumapatay. Noong una, hindi pa talaga tiyak kung sino ang salarin. Ngunit ayon sa mga matatanda sa aming lugar, sa lagay na yun, isang aswang ang nangbibiktima sa mga hayop. Noon pa man din, noong bata pa ako, nakagisnan ko na lamang talaga ang tungkol sa mga aswang. Pero wala pa akong ni isang nakakaharap ng mukaan. Hanggang sa dumating ang puntong nakaharap ko na nga sila. Binata na ako nung mga sandaling yun. 17 taong gulang. Mag-isa akong pumunta sa bukid dahil sa araw na yun wala sina nanay at tatay. Dahil nagtungo ng Bacolod upang ibenta ang mga pananim na inaani. Marami-rami kami sa maisan sa mga oras na yun. Dahil hindi pa tapos ang anihan. Tinatapos pa namin ang ani. Habang inaasikaso ang naambit naming iilang tudling, may napansin akong isang bata na tahimik lamang na nakaupo sa lilim ng puno sa bandang unahan. Tahimik lamang siya. Pero parang may binabalak. Kakaiba kasi siya kung tumingin sa mga nagsasaka. At nang ako naman ang kanyang lingunin, kahit may kalayuan ako, tila nanunuot sa aking ugat ang kanyang pagtitig. Kinilabutan pa akong bigla sa hindi malamang dahilan. Sa napapansin ko sa bata, hindi siya taga rito sa lugar namin. Tiningnan ko ring maigi kung may nadayo bang negosyante na bibili ng mga ani na kasama ng bata. Subalit wala naman.
Ipinagpatuloy ko ang pag-ani ng mais at pilit iwinaksi ang kakaibang pakiramdam sa bata. Dahil nga, bata lamang siya. At baka masama lamang ang pakiramdam ko nung araw na yun. Ngunit habang tumatagal, may napansin na akong masangsang na amoy. Maging ang mga kasamahan ko ay natigil sa kanilang ginagawa dahil sa napakalakas na amoy na yun. Kanya-kanya pa kami ng pag-ilag sa tuwing hahampas ang hanging may dala ng nasabing amoy. Hindi ko na rin nakita ang bata noong mga sandaling yun. At napansin ko na lang din na nagsigawan na ang mga nasa kabilang dulo ng maisan. Wala silang ibang isinisigaw kung hindi aswang. Batang aswang. Dala ng pagiging mausisa ng lahat. Imbis na magtakbuhan, nagsitungo sa bahagi kung saan sinasabi nilang may aswang. Pero dahil medyo malayo ang tinakbo ko, hindi ko na ito naabutan. Ang naabutan ko na lamang ay ang nakatihayang kambing. Wala nang buhay. Duguan pa ang bahaging leeg nito at yan. At sabi pa ng mga nakakita, isang batang aswang daw talaga ang pumatay sa kambing na agad ding tumakbo pagkasigaw niya. Sinundan pa ng mga nakatatandang lalaki ang dinaanan ng bata sa pagtakas. Ngunit bumalik silang walang naabutan. Matapos ang insidenteng yun, mas lalo pang kumalat ang tungkol sa aswang na bata. At sa isip ko naman, walang ibang naisip kung hindi ang batang nakita sa maisan. Sa presensya at paraan pa lamang ng pagtitingin sa aming magsasaka, sa presensya at paraan pa lamang ng tingin niya sa aming mga magsasaka, ay kakaiba na. Sa paglipas ng araw, ganun pa rin ang nangyayari. May mga nakikitang hayop na nakabulagta sa kung saan-saan. Paisa-isa lang naman ang binibiktima, subalit araw-araw nagrereklamo at nababahala na ang mga nag-aalaga ng hayop dahil kung magpapatuloy pa ang sitwasyon, hindi lamang buhay ang maaapektuhan, pati na ang kabuhayan. Isang hapon, pauwi na ako galing ng maisan. May dala akong sako na may laman ding iilang tirang baong pagkain. Medyo may kalayuan kasi ang bahay at nakakapagod ding maglakad sa daan, lalo na't mabato ito at lubak-lubak. At sinabayan pa ng katirikan ng araw. Napagpasyan ko na munang magpahinga sa tabi. Naging maayos naman ang unang minutong pagpapahinga ko. Nagawa ko pang kumain at nakipag-usap pa sa mga dumaraan. Ngunit nang makita ang batang papalapit sa kinaroroonan ko na naglalakad sa daan, automatikong napatayo ako agad at binitbit ang dala. Kinabahan at natakot na ako dahil hindi ako tinatantanan. Sunod ng sunod sa akin ang bata. Masyado nang nakakatakot ang kanyang itsura. Nakakakilabot. At hindi man lamang ito kumukurap. Nataranta na ako. At hindi na malaman kung saan pupunta. Dahil nakasunod pa rin ng bata. Napadasal ako ng wala sa oras habang palingon-lingon sa kanya. Hanggang sa nakabalik ako sa maisan. Mabuti na lamang at naroon pa ang iilang magsasaka. Paglapit ko sa kanila, tiningnan ko ang bata. Tumigil na siya sa paghabol at nagmamadali ring umalis.
Lumihis pa siya ng daan at nagsuot sa mga kakahuyan. Nakisabay lamang din ako sa kapitbahay ko sa pag-uwi. Kinagabihan niyan, sinamahan ko si tatay papunta sa kumpare niyang may baboy na manganganak. Noon pa man ay si tatay na ang tinatawag sa tuwing may manganganak na baboy o kahit na nung hayop. May alam kasi si tatay sa pagpapaanak sa mga ito. Sa gabing yun, medyo mandilim dahil natatakpan ng ulap ang buwan sa langit. Sakay kami ng kalabaw namin patungo sa bahay ng kumpare. Medyo malaki ang kalabaw, kaya sakto lang na nakasakay kaming dalawa ni tatay. Sa unahan siya. Ako naman sa hulihan, sa may bandang likuran. Mabagal lang naman ang galaw ng kalabaw, kaya hindi na ako nag-abalang kumapit pa. Pagdating sa bandang unahan, napahigpit din ang kapit ko sa mga balikat ni tatay nang mapansin ang hubog ng isang tao na pagapang-gapang sa halaman sa tabi ng daan. Sulo lamang ang dala naming ilaw at hindi maabot ang kinalalagyan ng kung anong taong yun. Sasabihan ko na sana si tatay tungkol sa napansin kong yun nang maunahan niya ako. Sabi pa niya, "Huwag kang gumalaw. Huwag mong pansinin ang nasa paligid." Kalmado ang boses ni tatay at diretso lang ang tingin sa daan. Subalit, hindi ko talagang magawang maging kalmado dahil naaamoy ko na naman ang masangsang na baho katulad ng naaamoy ron sa maisan. At dahil sa amoy na yun, naisip ko ang bata. At hindi nga ako nagkamali dahil pagdating sa unahan, bigla na lamang sumulpot sa harapan namin ang bata. Marungis na ito at maraming mantsa ng dugo sa bibig, damit at mga kamay. Nakayapak lamang din ito at napakasama ng titig sa amin. Pumapakawala rin siya ng mahihinang daing na parabang sa isang biik. Napahinto kami ni tatay at nataranta na rin ng mataranta ang sinasakyang kalabaw. Nagwala ito at hindi na namin nagawang mapigilan pa. Tumakbo ito kung saan-saan tapos ay agad ding hinabol ng batang aswang. Walang pag-aalinlangan na sinundan ito ni tatay dahil aniya, mamamatay ang kalabaw anumang oras lalo na't may aswang. Ako naman na naguguluhan sa kung anong gagawin gawa ng sitwasyon. Napasunod na lamang kay tatay. Hinabol namin ang kalabaw at ang aswang. Naabutan pa naming dinambahan na ng batang aswang ang kalabaw namin. Ngunit mabuti na lamang at nahawakan ni tatay sa braso at agad hinaltak palayo. Binunot na rin ni tatay ang itak sa kanyang tagiliran at ibinida ito sa aswang. Medyo natakot naman ito at nagdalawang isip na lumapit. Lumapit si tatay rito at nang malapit na ay handa niya na itong tagain. Nang walang ano-ano'y nagtatakbo ito palayo. Umalis na rin kami agad at dumiretso na sa bahay ng kumpare ni tatay dahil malapit na lang din kami roon. Pagdating namin doon sa bahay ng kumpare ni tatay, nagkagulo rin sila dahil 3 sa alaga nilang kambing ay biniktima ng aswang. 2 ang patay at ang isa naman ay may malubhang sugat sa leeg. Naging alisto kaming lahat dahil baka biglang sumulpot muli ang aswang. Nang sa mga sumunod na sandali pa,
ay hindi na ito nagpakita pa. At ang nanganganak na ang baboy, nagtungo muna sila sa babuyan upang paanakin ito. Hindi naman gaanong malayo ang babuyan. At nasa mismong bahay lang din ako. Nag-aantay kung kailan sila matatapos at magsisilbi na ring bantay sa kalabaw namin na nakatali sa puno sa unahan. Makalipas ng 2 oras, hindi pa rin sila tapos sa babuyan. Nagkaproblema dahil nahihirapang mga nakang inahing baboy. Masyado lang malalim ang gabi sa mga oras na yun. At kasama ko si Lolo Moring na nag-aalala rin sa kanilang baboy. Nag-uusap pa kami ni Lolo ng mga kung ano-anong bagay. Habang abala naman si tatay dun sa babuyan, napaubo ako sabay takip ng aking ilong. Pagkahampas ng hanging may dalang napakasangsang na amoy. Kaagad-agad akong napalingon sa kinaroroonan ng kalabaw namin nang marinig ko itong umatungal. At katulad ng aking inaasahan, dinambahan na ito ng aswang at kagat-kagat na sa leeg. Nagtatalsikan ang mga dugo nito sa leeg mula sa kagat. Sumigaw agad ako at nagsipaglapitan naman sina tatay. Agad namang lumayo ang aswang. Hinabol naman ito nila tatay. Ngunit bagsak na ang kalabaw namin at hindi na gumalaw. Nagkagulo sa oras na yun dahil lumaban ang aswang sa mismong harapan ng bahay. May malawak na espasyo at doon sila nagbakbakan. Nanunood lamang ako pero nararamdaman ko ang takot at panginginig nila tatay habang pilit na nilalabanan ang aswang. Buti na lamang ito. Parang higanting halimaw kung makakilos. Duguan na nga ang kasama ni na tatay gawa ng kalmot. Kamuntika na nga ring makagat si tatay. Mabuti na lamang at nakailag. Ang sunod na nagkasugat ay si Mang Nando, kumpare din ni tatay. Nahiwa talaga ang pisngi sa pagkalmot ng aswang. Bumulwak agad ang dugo at doon ay napatras na sina tatay. 2 na ang sugatan sa kanila. Kaya naman, umatras na lamang habang may pagkakataon pa. Hindi na kasi umubra ang mga dala nilang itak dahil kailangan pang lumapit sa aswang upang mataga. Samantalang ang aswang ay napakabilis ng kilos at nakakalapit agad sabay baon ng mga kuko sa balat. Nahirapan pa sa pagpasok ng bahay sina tatay dahil kaagad na humarang ang aswang sa daanan. Kami naman sa loob ay kung ano-ano ng bagay ang ibinabato para mapalis lamang ang aswang. Mabuti na lamang at ilang sandali pa may nagsipagdatingan. Mga tao sa lugar namin na nabiktima rin ang mga alagang hayop ng aswang. Medyo marami-rami sila kung kaya't natakot ang aswang at umatras na. Nagawa pa nila itong palibutan at hindi hinayaang makatakas. Ngunit masyadong mabilis ang aswang. Sa pambihira nilang kakayahan, nakatakas pa rin ito nang hindi na mamalaya. Sinubukan pa nilang hanapin ngunit hindi na talaga nahanap. Magdamagan kaming gising sa bahay dahil nabahala sa muling pagbalik ng aswang. Mabuti na lang at hindi na nag-abala pang bumalik
Kung bumalik pa yun, malamang hindi na ito kakayaang mabuhay ng mga tao sa amin. Galit na galit ang lahat dahil hindi lamang mga hayop ang binibiktima. May tao pa talagang dinamay. Pagkatapos ng gabi niyan, minanmanan ng lahat ang paligid. Kaunting kaluskos lamang sa mga damuhan o kakahuyan ay agad nang tinitingnan sa pag-aakalang aswang yun. Nagpatuloy pa ang patayan ng mga hayop sa sumunod na linggo. Ngunit sa sumunod pa, natahimik na lamang bigla. Wala nang nakikitang patay na hayop at wala na rin kaming napapansing bakas ng batang aswang na yun. Hanggang sa tuluyan na ngang natahimik at nalimutan na ng panahon. Taong 2000. Pagdayo ko muli sa Bacolod, nagulat ako at matinding kaba ang aking naramdaman nang makasalubong ko ang bata. Eksaktong bata na katulad ng batang aswang. Kamukhang kamukha niya. Kawangis. Para pa akong nasisiraan na sumunod sa batang yun. Ngunit hindi naman pala ito ang aswang. Nang masundan ko, lumapit ito sa tindahan ng mga langis at iba pang pangontra laban sa aswang at masasamang espiritu. Pero hindi talaga may ipagkakaila ang mukha nitong kamukhang kamukha ng batang aswang na nakasagupan namin noon. Napapaisip din ako at nakumbinsi ang sarili na hindi yun ang batang aswang dahil sa lumipas na panahon. At sa malamang ay may katandaan na rin yun. Nais ko lamang kong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang Tinduba City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga, din po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West de Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.